Hulikam ang isang jeepney na pagyawang-gewang sa JP Rizal Street sa Rodriguez Rizal noong madaling araw ng July 12. Ayon sa operator ng jeep, nang makita nila ang video nito, sinita nila ang 37 anyos sa driver pero nang hanapan ng lisensya, ang binigay niya ay ang nakuhang ticket mula sa San Mateo. Dumulog sa Municipal Transportation Management and Development Office ang operator. Hiniling nito matanggalan ng lisensya ang driver dahil sa delikadong pagbiyahe at natamong sira ng jeep. Ayon naman sa LTO Montalban, tiniketa na nila ang driver at pinagpapaliwanag. Pero sabi ng operator, hindi na nagpapakita ang tsuper. Magandang hapon po. Nasagip mula sa pagkalunod ang isang bata matapos matrap sa lagusan ng tubig sa Puerto Princesa City sa Palawan. Ang biktima nakuha sa lagusan dahil sa pagtutulungan ng mga residente. Ang makapigil hiningang pagsagip, tinutukan ni Dano Tingkungko. Hala! Diyos ko! Umanag ba naman doon? Nataranta ang mga residente ng Barangay San Manuel sa Puerto Princesa City, Palawan kahapon ng hapon. Pinagtutulungan nilang makuha ang isang batang natrap sa loob ng concrete culvert o lagusan ng tubig. Hala po! Walang malay at maputla na ang lalaking 11 taong gulang nang mahugot mula sa lagusan. Ilang minuto siyang binigyan ng chest compressions habang naghihintay ng ambulansya pero wala pa ring malay. Isang lalaking may kasanayan sa first aid ang nagsagawa ng mouth-to-mouth resuscitation. Nagbigay po tayo ng mouth-to-mouth doon. 2 beses, subalit hindi siya nag-response. Medyo kinabahan ako ng konti, pero tinitiyak ko na maging positive tayo. Sa kabutihang palad, nagising ang biktima. Ayon sa presidente ng Purok Kapatagan, naligo noon sa lagusan ng tubig ang biktima kasama ang ibang bata. Pabalik-balik na po daw silang lumalangoy dyan sa loob ng Embornal. Dahil sa kalakihan ng kanyang katawan, hindi siya basta nakalabas na yung time na panghuli niyang langoy po doon. Mabuti raw at may nakapansin sa pangyayari kaya agad nakahingi ng tulong sa iba pang residente. Dinala sa ospital ang bata. Ayon sa kanyang ina, nakakausap na ang bata pero patuloy na inoobserbahan. Yung iniinda niya lang yung dibdib niya, masakit, yung likod niya. Kagabi, nahirapan siya magingay kaya sakit yung dibdib niya. Tinag-spray po siya, may tubig daw po yung baga niya. Para maiwasan na ang kaparehong insidente, pinatakpan na ng barangay ang culvert o lagusan ng tubig. Nilagyan po natin ng steel matting na matibay, nakabuilt po yan. Hindi na makukuha yan, nakapako o nakakoncrete nila. Hindi na po yan mapapasukan ng mga bata. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Bukas na po magsisimula ang pagbibigay ng ayuda sa mahigit 7 milyong pamilya na kabilang sa Uplift program. Ang paglilinaw ng DSWD, ngayong buwan lang ang manual payout habang ang mga susunod ay gagawin na sa mga digital wallet. Nakatutok si Bea Pinlac. Daluha ang 4-piece beneficiary na si Marites nang balikan niya ang panahong sadlak siya sa hirap habang mag-isang tinataguyod ang 6 na anak. Yung buhay na mahirap. Kahit tanghali na, wala ka pang bigas. Yan. Malilit pa sila. Mahirap. Super talaga. Pagtsatsagaan mo lang talaga. Kinaya ko talaga. Si Jessie na minimum wage earner ang asawa at benepisyaryo ng walang gutom program, umaaray sa pagmahal ng mga bilihin. Kaya malaking tulong aniya ang ayuda. Pandagdag gastos. Mahal po ng bilihin kasi ngayon po, pandagdag din po sa baon nila. Hindi lang po kasi pagkain ang iniisip, lalo pag nagkasakit yung bata. Kabilang sina Marites at Jessie sa 7.5 million households na makatatanggap ng ayuda sa ilalim ng programang Uplift o United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport simula bukas. Ang mga tulad nila na 4-piece at walang gutom program beneficiary, isang beses lang makakakuha ng 2,000 pisong ayuda sa ilalim ng Uplift program. Kulang pa rin. Kaya kahit 4-piece ka, maghahanap buhay ka pa rin. Hindi ka pwede umasa sa 4-piece. Kaya talaga maghahanap buhay ka. Naabisuhan na si Marites na simula sa Martes, pwede na niyang makuha ang 2,000 piso sa kanyang Land Bank ATM. Merong advisory ang program na management office saying that pwede na silang pumunta sa kanilang mga land bank branches. May ganyang notification.
Ang mga tukoy na kabilang sa poor at near poor families base sa Community-Based Monitoring System o CBMS ng PSA noong 2024, makatatanggap ng 2,000 piso kada buwan simula Hulyo hanggang Disyembre. Nakikipag-ugnayan ng DSWD sa local government unit para sa pamamahagi ng ayuda. So similar to what we did in the cash relief assistance, we coordinated with the local government units for the identification of payout sites and for yung additional manpower and of course security. Pero sabi ng DSWD, ngayong Hulyo lang magsasagawa ng manual payout para sa kanila. Dapat yung succeeding payout activities, it will be done through digital wallets. So on the first payout nila, after nila makuha yung kanilang uplift assistance, there will be a separate desk for them to be enrolled in whatever electronic or financial service provider available in their respective local government units. 6 na buwan ding makakakuha ng 2,000 pisong ayuda ang mga manggagawang nasa 20,000 pesos pababa ang SSS monthly salary credit at kasama sa CBMS. SSS will send a notification to their members. Meron palang app ang SSS eh. So, dun sa app, may ilalabas na notification and mag-i-email din ng SSS doon sa qualified beneficiaries. Ang requirement kasi niyan, dapat meron siyang special disbursement account with SSS. Yun. So, lahat ng kanilang uplift assistance will go through that platform. Bea Pinlac, Nakatutok, 24 Oras. Inaalam ngayon kung ano nga ba talaga nangyari sa babaeng nabundol ng truck at napuruhan ng kaliwang braso matapos ang alanganing pagbaba ng jeep sa Osmeña Highway sa Maynila. Nananawagan ng tulong ang mga kaanak ng biktima. Nakatutok si Jamie Santos. Sa viral video na ito, nakuha pasado 2:00 ng madaling araw noong Huwebes, isang lalaki ang humahabol at sumampa sa umaandar na jeep. Humarurot noon ang pampaserong jeep patawid sa Osmeña Highway sa Maynila. Sa isa pang video, makikita sa unahang bahagi ng jeep ang tila alanganing pagbaba ng isang babae. Ilang saglit lang, nabundol siya ng paparating na truck at pumailalim pa sa sasakyan. Duguan ng babae na nakahandusay sa kalsada. Kaliwang braso ang napuruhan sa kanya. Agad siyang dinala sa ospital. Ayon sa kaanak ng biktima, pauwi na noon ang babae at ang mga kasama mula sa pagtitinda nang magkaroon nila ng komosyon sa loob ng jeep. Nandun po kasi siya sa unahan ng jeep, katabi po ng asawa ng driver. Ngayon po, akala po siguro mag 1, 2, 3. Nagbayad po siya, kumbaga parang nagalit pa po yung asawa. Ang sinabi niya lang sa akin, ate, kung bakit ako na-disgrasya, hinawakan ako nung asawa ng driver, 2 kamay ko at tinadyakan ako palabas. Wala umano silang balak magsampa ng kaso pero nais nilang maipagamot ang biktima hanggang sa gumaling ito. Pero ayon sa Manila District Traffic Enforcement Unit, kasama ang biktima sa grupong humahabol sa jeep na kumaripas dahil sa takot matapos may mambato sa kanyang sasakyan kahit pa nakapula ang traffic light. Yung grupo po nila, yung nasagasaan, nandun po sila sa, nahabol po nila yung jeep. Sumabit po sila. Wala pong tumulak sa kanila. Nakipag-ugnayan na sa pulisya ang truck driver na tumakas matapos mabundol ang biktima. Ayon sa Manila Police District, nakatakda ng sumuko ang driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Nagpapakarga na ng langis ang ilang motorista para maunahan ang nakaambang mega oil price hike sa Martes. Pero ngayon pa lang, may mga gasolinahang wala na umanong supply. Mula sa Quezon City, Nakatutok live si Darlene. Darlene? Pia, 2 araw pa bago yung nakaambang malakihang taas presyo sa produktong petrolyo pero nagkakapila na dito sa ilang gasolinahan sa Quezon City tulad na lang dito sa Philcoa. Sunod-sunod ang dating ng mga nagpapakargang motorista sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Sabi ng mga nakausap namin, inunahan na nila ang nakaambang big-time oil price hike sa Martes na ayon sa industry source ay aabot sa 11 piso kada litro sa diesel at aabot sa 4 na piso kada litro sa gasolina. Si Rizalino hindi na muna gagamit ng sasakyan sa linggong ito. Malamang magko-commute na lang ako. Kahit na mahirap magkasakay sa pag-uwi,
Siyempre, aanuin ko na lang, tsatsagayin ko na lang po. Titigil na muna sa pamamasada ang jeepney driver na si Jimmy. Sabi niya, magiging 200 piso na lang kasi ang kikitain niya kada araw kapag nagmahal ang petrolyo. Hindi napapasada. Na lang, maghanap ng ibang trabaho. Titigil ka na muna, sir. Oo, titigil muna. Pag babalik nila ulit, sana lang ulit bibiyahe. Ang TNVS rider na si Menandro, pipilitin pa rin maghanap buhay pero hahabaan ang oras ng pasada. Kapag na po ko sa gasolina kasi sobrang mahal na po. Bali yung kinikita, sa gasolina na napupunta. Pero ang gasolinhang ito sa North Fairview, wala na raw supply ng diesel ng puntahan namin kanina. Siguro mahal po siguro yung presyo pa po. Bigay po ng supplier siguro. Kaya po hindi pa po nakapagkuha yung may-ari po. Nagkakasana ng tigil pasada ang transport group na Manibela para iprotesta ang muling pagsirit ng presyo ng petrolyo. Wala pong basihan itong oil price hike na ito sa ngayon dahil yung binebenta po nila ay stock pa nila. Naniniwala tayo na stock pa po nila yan. Grabe naman, 10 piso. Pagmamalabis na ito. Ang transport group na Altodap nananawagang aprubahan na ng pamahalaan ng 4 na taon na nilang hinihingi na pisong dagdag sa pamasahe. Inirerekomenda na yan ng LTFRB sa DOTR. Isinulong yan noong unang maramdaman ng krisis sa langis itong Marso dahil sa gera sa Middle East. Pero sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos bilang konsiderasyon sa mga commuter. Nagkaroon naman po ng increase yung mga ating mga sa labor. Sana naman po pagbigyan na rin kami dahil maawa naman po sana si kagalang-galang na presidente sa amin dahil unang-una talaga pong kami ang tinatamaan ng lubusan itong pagtaas ng ating diesel. Parang namamalimos kami. Sakaling pagbigyan ng taas pasahe, hindi muna titigil sa pagpasada si Rodel. Malaking pakinabang din sa amin yun sakali. Para sa Manibela, kulang ang pisong dagdag pasahe. Kasi nga, hindi pa kami nakaka-recover doon sa mula March hanggang ngayon na losses po namin. Kaya sana mapakinggan. Ang ilang commuter umaaray. Siyempre po dagdag gastusin po sa mga commuter, lalo na yung mga minimum wager po. Mahirap. Bakit? Kasi mahirap ang buhay ngayon. Tapos magdadagdag pa sila ng pamasahe. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Sinusubukan pa ng GMA News na hingin ang reaksyon ng DOTR, LTFRB at Malacanang ukol dito. Pero nauna nang sinabi ng LTFRB na tuloy pa rin at tinitignan nilang mapalawak pa ang fuel subsidy na binibigay sa mga tsoper. Patuloy pa rin namin kinukunan ng pahayag ang Department of Energy. Piya sa mga susunod na araw daw isa sa pinal at i-anunsyo ng transport group na Manibela yung kanilang ikinakasang tigil pasada. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai.